nga mga kababayan, mag-uumpisa na ho ngayong araw. Ito nga, pagdinig no, dito nga kay Tatay Digong para sa kanyang confirmation of charges. Ano nga ba ang maaasahan natin dito sa magiging pagdinig ng ICC mga kababayan? Yan ho ang tatalakayin natin dito sa ating video. No? Pero syempre bago yan mga kababayan, papasadahan muna natin itong si Boy Dila. Mga kababayan, ayaw talagang tumigil sa kakangaw itong si Benny Abante. Mantakin mo mga kababayan. Ito yung naging pahayag niya kaya BP Sara, no? Pag daw itong si BP Sara, manalo bilang presidente, ano raw ang maiaalay niya sa bayan? Katulad lang ba siya ni Tatay Digong? Ano raw ang ma-offer na itong si Vice President sa bayan? Tinatanong niya rin mga kababayan, kung question niya, no, yung magiging performance netong si BP Sara. Talagang mga kababayan, itong si Benny Abante, no, hindi ko alam kung saan pa kumukuha ng kapal ng mukha to, no. At nakakapagsabi pa ng ganyan mga kababayan. Malamang ano yung mga kababayan, may nakahanda ng mga plataforma yan si Vice President. Syempre at uunahin pa rin niyang mapanagot yung mga naging corrupt, no, dito sa administrasyong ito mga kababayan. Wala ho yan ititira. Talagang kailangan niyang mapanagot, syempre para na rin ho sa taong bayan mga kababayan. Magkaroon na rin ho ng paglilinaw sa taong bayan, no, mga kababayan, na itong jurisdiction, itong hustisya sa ating bansa gumagana pa mga kababayan, no. Tsaka mga kababayan, ang lakas pa magtanong na itong si Abante ng ganyan. Ito ho bang si Abante may nagawa na ho ba sa kanyang bayan? Ano ho ang na-offer niya sa kanyang distrito? Mukhang sinusukan naman na ho itong si Abante, no? Hindi nga ho nanalo yan nung last election. Minagic lang ho ng Comelec yan. Etong si Abante mga kababayan, ito yung tipo ng taong nagtatapang-tapangan pero sa reality ho nanginginig na ho yan sa takot kay Vice President. Dahil pag upo na ito si Vice President bilang presidente sa 2028, mayayari na ho yan si Abante. Kasama ho ng mga congressman dyan sa Kamara, no? Lahat ho ng mga naging kasabwat na abutan ng pera, na kinabang sa mga pinamudbun na pera netong si Martin Romualdez at BBM, mananagot dyan kay BP Sara mga kababayan. Kaya ganito na lang ho siguro kung makangaw-ngaw itong si Abante. Dahil talagang nanginginig na ho, nangangatog na ho yung tuhod niyan, no? Dahil malinaw pa ho sa sikat ng araw kung sino ang magiging presidente sa 2028 at alam din ho yan ni Abante. Kumbaga mga kababayan, pilit na lang ho niyang idinidenay sa kanyang sarili, no? Netong si BP Sara ay hindi karapat dapat maging presidente. Talagang pinapaniwala na lang ho niya ang sarili niya, no, na itong si Vice President Sara Duterte mai-impeach. Pero sa totoo mga kababayan, kahit yung mga kasama niya sa Kamara netong si Abante, nagdadalawang isip na ho ang mga yan kung pipirma ba sa impeachment o hindi na. Dahil once pumirma yung mga kababayan, finish na ho sa kanilang political career. Tsaka itong si Abante, sa itsura pa lang yung mga kababayan, nakakaranas na yun ng sleepless night. Na yung mukha niya, mukhang stress na siya. Tulad na rin siya ng mga ibang congressman ni Bongbong Marcos at ni Martin Romualdez na bumagsak na rin ho ang kanyang timbang. Kumbaga, matanda na siya noon, mas lalo pang tumanda yung itsura niya mga kababayan. Pwede mga kababayan, dumako naman ho tayo dito. Isa pa tong si Ate Shawi mga kababayan. Ito, nagbigay na naman ho siya ng kanyang pahayag. Ayaw na naman tumigil makisawsaw mga kababayan. Ang sabi niya susuportahan niya daw. Ito nga si Marcos Jr., no? At ito nga si Leni Lugaw. Tignan mo mga kababayan. Ayaw niyang nababash. Hindi ba? Kumbaga mga kababayan umiiyak na lang ho yan sa mga batikos, pero tignan nyo na naman ho ang ginagawa na itong si Ate Shawi. Ang hilig na naman hong sumawsaw.
'Di ba? At saka mga kabayan, itong ginagawa ni Ate Shawi na to, no, lalo niya lang hong kino-confirm, no, na itong mga dilawan at pinklawan, kain suka, mga kababayan. Hindi ba? Never again sila sa Marcos dati, tignan mo ngayon, no. Talaga nga susuportahan pa daw nila. Ang sabi pa ni Ate Shawi, mga kababayan, walang balimbingan o plastikan. Mantakin nyo, sa kanya pa nang galing yun, mga kababayan. Walang balimbingan o plastikan, pero kain sukat, kain tayo. Meron, no, mga kababayan. Yan na ho yung bagong brand ng pinklawan dilawan ngayon. Hindi na nga rin ho sila daang matuwid, mga kababayan, kasi pabaluktot na ho sila. Mas gugustuhin pa ho nilang makipag-tandem dito sa mga korap, no? Sa dating kinamumuhian nila, ngayon, mga kababayan, sumisip-sip na para magkaroon sila ng dagdag kapangyarihan para matalo itong si Vice President. Mantakan nyo yung dilawan, mga kawayan, tsaka pinklawan, yan talagang yung agenda nila, no? Hindi ho talaga para sa taong bayan. Para sa pansarili lang nilang interes. Sa kapangyarihan. Sa pera, mga kababayan. Kung nabalitaan nyo, mga kababayan, yung gagawin nilang trillion peso march sa darating na EDSA anniversary, no, mga kababayan. Pinagbabawal ba ng mga isigaw o gumawa ng placard na Marcos resign? Pero pag si BP, mga kabayan, pwedeng-pwede, ano? Tapos ito may bali-balita pa, mga kababayan, na hindi ho binigyan ng permit yung mga gustong magprotesta, no? Doon sa sa EDSA anniversary, mga kabayan, na supporter netong si BP Sara at ni Pangulong Duterte. Hindi ho sila binigyan ng permit, pero ito mga pinklawan dilawan, mga kababayan, makakapag trillion peso march. Mantakin nyo, napaghahalataan na rin ho talaga ang administrasyon ito na parang may silent martial law ho tayo, no? O bueno, bumalik tayo dito kay Ate Shawi, mga kabayan. Tignan nyo naman yung mga pahayag niya ngayon, no? Tapos siya na magpapahayag na naman siya na hindi niya na kinakaya mga pambabatikos sa kanya. Pero hilig-hilig naman sumausaw, mga kababayan. Hindi ba? Magkano ho kaya yung natanggap nitong si Kiko Matching at nang biglang bumalingbing tong mag-asawang ito, mga kababayan? Sa palagay niyo, mga kababayan, ilang maleta kaya natanggap nitong si Kiko Matching, no? Tsaka, mga kababayan, wag sabihin ni Ate Shawi na walang balimbingan o plastikan dito sa pagsuporta niya kaya Marcos at Leni. Dahil puro kasinungalingan lang yan, mga kababayan. Kung napanood nyo lang yung dati niyang video, no? Talagang, syempre, binanatan niya rin naman noon, mga kababayan, itong si Marcos, Pero ngayon, tingnan mo yung ginagawa niya itong si Ate Shawi, no? Talagang nagpipiling din, mga kabayan, nagpapapansin din para umingay yung pangalan niya at ni Kiko Matching, no? O bueno, mga kababayan, reacta na tayo dito kaya Spoke Sari, no, at kaya Maharlika. Dito ko sa video nitong, mga kababayan, magbibigay ho itong si Spoke Sari ng kanyang sentimento sa kung anong pwedeng mangyari mamaya, no, dito sa confirmation of charges neto si Tatay Digong. At ang mga hakbang na gagawin ng ICC at hakbang na gagawin netong Defense Council netong si PRRD. Pero bago yan, mga kababayan, isang like, share at subscribe. Napakalaking tulong na ho yan dito sa ating channel. Ang pag-usapan lang natin sandali po ay yung pagdilitis bukas sa kay Tatay Digong. No? Ang mangyayari po bukas, hindi pa po yan kabahagi ng lista. Yan po ay tinatawag confirmation of charges. Kumbaga sa piskal, ito po yung preliminary investigation kung saan ang mga mahistrado ng pre-trial chamber ay pakinggan ang mga ebidensya na isa-summarize ng mga parehong partido at magdedesisyon kung meron bang sapat na dahilan para magpatuloy sa full-blown na paglilitis. Ito po yung paghahanap kung meron bang probable cause. Ang definition po niyan, meron ang krimen na nangyari at posible na si Tatay Digong na nasasakdal
ang nasa likod ng mga krimen ito. So hindi pa po ito formal na paglilitis, ito po ay katumbas lamang ng preliminary investigation sa ating piskalya. Okay. So, yes, kaya naman, spokes, kaabang-abang dahil may announcement yung pamilya, no, ng mga Duterte na mayroong ipinadala na mga Filipino lawyers. Okay. So, ang question ko dito, syempre, hindi naman lahat alam kung ano talaga yung proseso, di ba? Pag sinabi bang pinadala yung mga legal team from the Philippines, ano ba ang ibig sabihin nito? Pwede silang makipag-participate? Pwede silang... ano yung role nila, in other words? Well, nakausap ko po kanina si E.S. Mendaldea. Sila po yung magmamasid. Kasi hindi naman po sila kinikilala pa ng hukuman bilang mga abogado. At alam niyo naman dito sa ICC, stricto po sila. Kinakailangan kilalanin ka muna ang formal, hindi lang ng registrar, yung clerk of court, kundi pati ng hukuman bago ka makilala bilang abogado. So hindi po sila magsasalita, sila po yung magmamasid at titignan nga po nila kung ano yung mga aspeto ng mga argumento ng prosecution na may kinalaman sa Batas Pilipinas at saka dun sa mga pangyayari sa Pilipinas. No? Tatlo kasi yung titignan bukas, no? Doon yung mga charges na tinatawag. Yung mga patayan, di umano, nung mayor pa si Tatay Digong, yung mga targeted killing nung presidente na si Tatay Digong, at saka yung mga oplan na tokhang, yung mga barangay saturation drives daw, no? Now, yung una, meron daw 19 victims. Yung pangalawa, meron daw 14 victims. Yung pangatlo, meron daw 43 victims. Makikita mo na malayo doon sa sinasabi nilang 30,000 na namatay sa war on drugs si Tatay Digong. From 30,000 to 43 plus 19 plus 14. Na aking sinasabi nga, kayang-kayang litisin yan ng hukumang Pilipinas. Sa Pilipinas. Dahil nalitis naman namin, no, bilang isang prosecutor ako doon, private prosecutor, yung Maguindanao Massacre. Yes. Spokes, sa tingin mo mga ilang oras usually nagra-run yung confirmation of charges? Inaasahan natin na itong 4 na araw, Monday, Tuesday, Thursday, Friday, magsisimula ang paglilitis alas 10 hanggang alas 3. Now, sa unang mga panahon, itong mga 2 araw, asahan natin na yung mga abogado sa prosecution, sa depensa at sa mga biktima ay magkakaroon lamang ng summary ng lahat ng kanilang mga abogado ng mga ebidensya para pruwebahan yung elemento ng crimes against humanity. Ano yan? Dapat merong widespread or systematic. Ang tingin kong gagamitin nila ay systematic dahil lalong-lalo na doon sa Ophantukang, yan daw ay naging estratehiya ng gobyerno. Pangalawa, targeting of civilians. Dapat tina-target ang civilians. Pangatlo, dahil alam nila na civilian dyan. So, ang crucial na tanong dyan palangga, pinatay ba yung mga di umanong mga biktima ng war on drugs dahil sila ay civilian? Yes. O dahil ito ay talagang lehitimong gawain ng gobyerno na nagpoprotekta sa mamamayan nila? Yes, folks. So, ano bang i-expect natin dito sa confirmation of charges? Eto ba ang mga abogado ay may rights to speak up in behalf of PRRD? Anong participation talaga nila? Kasi ang dami nagtatanong sa akin na hindi syempre naintindihan ng ating mga ordinaryong Filipino. Ang magsasalita lamang na abogado para kay Tatay Digong ay si Kaufman. Okay. At saka yung Jacobs. No? Yung mga Pilipino, manunood lang sila ng proceedings, magmamasid. No? Magmamasid lang Oo, talaga. magmamasid. Ako sa tingin ko, dapat may Pilipino talaga aktibo. Dahil ang mga testigo naman ay mga Pilipino. At nagkaroon nga ng abogado na mga Pilipino yung mga biktima. No? So, hindi tama na wala rin Pilipino na sasaklolo kay Tatay Digong na talagang aktibo na sasali sa pagdinig at hindi lang magmamasid. Pero yan naman ay desisyon na ng pamilya. No? Baka naman later on, meron din Pilipino na kukunin silang abogado dahil sa ngayon, tingin ko, imposible nilang mahimay-himay ang ebidensya na walang konteksto na nanggagaling sa perspektibo ng isang Pilipino. Yeah, so let's say for example, no, pag yung mga testigo may ilalabas ba silang testigo doon? Meron silang sample testigo na ilalabas. Okay. Inaasahan natin doon sa 3 charges na yan, yung sa Davao Death Squad, doon sa targeted killing, at saka doon sa barangay saturation drives, merong sample ng mga ebidensya, mga testigo na ipipresenta sa hukuman. So let's say for example, yung ating mga 7 lawyers, Filipino lawyers na nandoon na magmamasid. Pag may narinig sila na pwede silang mag-object right on the spot, can they say something? Hindi, kasi talaga. wala Okay. talaga silang appearance. Ano gagawin nila? Sasabihin lang nila si Kaufman sa kanilang mga obserbasyon. Siguro bibigyan ng mga tanong para sa cross-examination. No? At Okay. kasi hindi pa sila kinikilala bilang mga abogado. No?
din sila po pwede magsalita sa hukuman. Observers talaga Observers sila. lang. Kaya Then, naman, maraming mga Pilipino na pinayagan nung una na pumasok, biglang binawi. Binawi nila. Kasi kinailangan bigyan ng espasyo naman yung mga formal na legal observers ng mga Pilipino no, na galing pa sa Pilipinas. So talagang after na ng confirmation of charges for like 4 days, no? Tsaka lang pwedeng magbigay ng mga remarks itong mga lawyers na ito. Well, pwede naman na magbigay sila ng obserbasyon nila. Kaya hindi ko na alam kung gagawin nilang publiko yan. Kaya ako, hindi ko talaga din nais na pumasok doon dahil nais kong mabigyan eksplanasyon sa ating mga kababayan ang mga pangyayari sa loob ng hukuman habang nangyayari ito. Kasi kung nasa loob ka, una-una, hindi ka makakapag-live at hindi ka makapagsabi kung ano nangyari. Pangalawa, kung abogado ka, hindi ka po pwede magsalita tungkol doon sa merito ng kaso sa labas ng hukuman, no? Dahil binabiolate mo yung sub judice rule. Ngayong tayo ay nagmamasid, kasama ng publiko, pwede nating bigyan eksplanasyon ng mga pangyayari, bigyan ng sabihin kung anong malakas sa punto ng prosecution, mahinang punto ng prosecution, malakas sa punto ng depensa, mahinang punto ng depensa, at saka siyempre yung di umano mga perspektibo ng mga biktima. So another issue, folks, during the confirmation of charges, walang inalaw na mga family members na pwedeng magbisita kay PRRD. Normal ba yan sa ICC, yung ganyan? Hindi ko alam kung talagang hindi sila pinayagan or ayaw rin nila na kahit sino'y bumisita, hindi natin alam, no? Kasi nga, kapag may bisita, meron kasing briefing after. So kung ako naman ay abogado ni Tatay Digong, ayaw ko magsalita, ayaw ko magsabi na kahit ano bago pa magsimula yung confirmation of charges. That is the safest mode, no? Na hindi malaman kung ano strategiya, hindi malaman kung anong kalakasan natin, hindi malaman kung ano ang kahinaan. At syempre, kahit anong sabihin ng pamilya, kung sila ipapayagan, po pwedeng ibaling yan kay Tatay Digong. So mas mabuting wala na, no? Pero, alam mo, isa pang bagay na naisip ko, ikaw ba ninais mong maging present sa hukuman matapos nagpadala ng huling habilin si Tatay Digong na wala siyang pakailam dyan sa paglilitis na yan? Ako bilang taga-suporta? Oo. Yes, para marinig ko yung mga kasinungalingan nila. You know, yung mga paid actors nila na nagpanggap para sa akin na biktima nitong war on drugs na ito. Kasi napanood ko yung mga testigo, no, na pinresent nila sa media. Obvious naman na talagang scripted. So, gusto kong manood kasi gusto kong ma-witness yung kasinungalingan nila. At syempre, para magkaalaman, marinig ko ng dalawang tenga ko na itong mga walang hiyang makakaliwang grupo at ang Bangag administration ay talagang nag-fabricate na mga istorya para nga talagang idiin ang Pangulong Duterte. Ako naman, iba ang aking paningin dyan, no? Dahil yung aking abo at ako naman yung tagapagsalita dyan, no? Yung trabaho ko kasi walang expiration date. Yes, I know. Matapos na akala ko, tapos na ang aking pagiging tagapagsalita, kinulong naman at nawala ng boses si Tatay Digo, kaya kinakailangan magsalita pa rin, no? Ako naman, dapat ako, gagalangin ko yung desisyon ni Tatay Digong. Hindi niya kinikilala ang mga paglilitis na ito dahil wala ng jurisdiction. Wala siyang pakialam kung ano mangyari dyan. Bahala na yung abogado nila. Alam mo, medyo strategic yung desisyon ni Tatay Digong na hindi niya kinikilala ang jurisdiction pero at the same time, hindi niya pinatigil yung mga abogado niya. Kasi nga, kinakailangan naman na magarantihan na marespeto rin ang kanyang mga karapatan habang linilitis. Siyempre, mas mabuti kung meron siya abogado kaysa wala. Pero ang importante ay yung mensahe na hindi niya kinikilala dahil alam mo, nakabimbin pa yung issue na meron bang jurisdiction, wala pang desisyon ng appeals chamber. Kaya nga nagtataka ako, bakit minadali ng pre-trial chamber itong confirmation of charges? Samantalang meron pang posibilidad na magdedesisyon ng appeals chamber na walang jurisdiction. So, kumbaga, lahat itong mga ginagawa nila o gagawin nila sa confirmation of charges pag lumabas ng desisyon na walang jurisdiction, bali wala rin, no? So, magtataka ka, bakit kaya minamadali ng pre-trial chamber itong confirmation of charges at saka, obviously, dahil minadali nila yung proseso, gusto nila magkaroon ng desisyon na meron sigurong sapat na ebidensya para magpatuloy sa trial, no? Samantalang, kapag nagdesisyon ng appeals chamber na walang jurisdiction, uwi na si Tatay Digong. At sa tingin ko talaga, sa tingin ko po, lahat ng aking kaalaman bilang isang profesor ng international law at practitioner ng international law, wala na po talagang jurisdiction ng ICC, bagamat sabi ng Rappler, fake news daw yan. Maski nung nauna ng pagkakataon,
nagkaroon na nga ng desisyon ng ICC, 3 nagsabi merong jurisdiction, 2 nagsabi walang jurisdiction. Isa na lang pong judge ang kinakailangan magbago ang isipan at talagang uuwi na si Tatay Digong. At sa tingin ko, malinaw na dahil nga po, voluntaryo pagiging member ng ICC, voluntaryo rin na po pwede umalis, at yung pagtutulungan, kinakailangan mangyari yan 1 taon matapos umalis ang bansa, pangalawang taon na sila humingi ng abiso para magkaroon ng preliminary investigation. Bakit kasi natulog sa kangkungan ng dating prosecutor at ngayon, sa pilitan nila sinasabing meron silang jurisdiction. Yes, kaya naman, well, kung ako nga si Pangulong Duterte, gawin ko rin yung desisyon na hindi siya mag-appear. Kasi nga, alam naman natin na talagang walang jurisdiction. But ganun pa man, siguro, i-pray na lang talaga natin na mag-align sa atin ang katotohanan at ang desisyon pagdating dyan sa araw na yan. Oo nga. Well, anyway, nakita nyo naman po, napaganda ng tanawin. Yeah, ganda ng view. Blending po yan ng mga arkitektura, yung mga bahay na gawa sa kahoy, yung lawa at yung buntok at yung snow, napakaganda at kasama pa sa tanawin si Maharlika. Of course. Diba? Di na pa kami magtatagal dahil kami basang-basa Basa na. Alright. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas. Kami po ni Maharlika ay kasama ninyo magsusubaybay. Manood po kayo sa Maharlika channel at saka sa ating Harry Roque. Facebook at YouTube. At hindi lang po natin sabay-sabay panunuorin ang mga pangyayari sa ICC dahil nga tayo wala sa loob, po pwede natin himay-himayin ang mga sinasabi ng prosekusyon, ng depensa at ng mga abogado ng biktima nang lalo pang maintindihan ninyo ang nangyayari dito ngayon sa ICC. Alright. So See you thank you. tomorrow. See you tomorrow. Maraming salamat po. Alright. At syempre, I love you Philippines. God bless the Philippines.